Yo mga papi, kamusta? Anong balita? Iron Awesome pa rin ng Tatay Chronicles. So ngayon is Monday. Um, Nagbabagyo sa labas, nag-uulan. So stay at home lang tayo mga paps. Mga tayong magagala dyan, baka pag naambulan tayo, magkasakit lang tayo. Alam mo na, pag medyo may edad, is madaling nakuha ng sakit. Lalo na yung mga katulad nating tatay na laging pagod sa buhay na lumalaban. So yun mga papi, no? Kung napadaan ako sa FYP mo or sa social media page mo, baka pwede mo akong i-follow para maging updated ka sa mga kwentuhan natin dito bilang isang tatay na katulad ko. Pwedeng papa, daddy, dad, papu, pudra, kahit ano pang mga tawag sa atin. I'm sure ako, Pops, makaka-relate ka sa mga kwentuhan na pinag-uusapan natin. Actually, tayo-tayo lang naman mga lalaki magkakaintindihan sa mga ganitong klaseng topic eh. Alam mo na kung bakit, di ba? So, stay put ka lang dyan. Pag-usapan natin yung mga problema mo, mga problema ko. Share tayo sa isa't isa. Tapos, yun lang naman. Yun lang naman yung gusto kong ma-achieve for this channel na binubuo ko. At least later on, baka makabuo tayo ng community na, alam mo yun, gawa tayo ng isang group para makapag-share tayo ng mga ideas, mga, let's say, mga job offering, para sa mga katulad nating tatay na lumalaban sa buhay. So ngayon mga paps, no, ang topic natin is bakit nagkakaroon ng male baldness pattern ang karamihan sa mga tatay na katulad natin. Isa na ako doon mga paps ha. Makita nyo naman, kaya ako laging naka-bonnet or naka-cap kasi nga, ayan di ba? Pare-parehas yan. Tangina na, uubos yung buhok. Actually mga papi, itong sa akin is hereditary, sabi ng nanay ko. Kasi yung tatay ko before is literal na shaggy. Sa gilid lang yung buhok. Alam mo yun, hindi pa lang yung, ano niya, yung tubo ng buhok. Tapos dito, makinis. Anot talaga, literal. So, doon ko siya namana. So, wala na tayong magagawa dyan. Di ba? Pero, nung una talaga, hindi ko pa matanggap eh. Pa-long hair pa nga ako eh. Puta, hanggang dito yun. Mga paps na naalala ko, college days ako. Hanggang magkatrabaho ko, medyo long hair pa ako noon. Tapos ang tiyunti, tumaakit na. Tanga na yung hairline. Una nandito, tapos papunta dito. Hanggang dito. Paakyat. Tanga na hanggang sa napanot na ako. Naging pa-north na nga siya. So napanot na. Then naubos na ng diretso. Gumagamit pa ako ng minoxidil. Dahil nga gusto ko pa siyang i-save. Actually mga paps, hindi ko pa talaga matanggap kasi parang medyo bata pa ako noon eh. Tapos naubos na yung buhok ko. Pero ngayon nagkakaedad na ako, kung hindi natatanong, 42 years old na ako. Natanggap ko na rin siya eventually. So, inisip ko na lang, si Jason Statham nga eh, puta panot eh, pero pogi eh. Pero syempre, artista yun eh, Jason Statham yun eh. So, ang galing din eh. Imaginein mo, yung mga artista kahit napapanot or sobrang kapal ng balbas, saka bigote, tangin na, popogi pa din eh. Tangin na nung ako yung nagpatubo ng balbas. Ewan ko, puta nagmukha akong taong grasa, hindi ko rin maintindihan bakit ganun eh. So yun mga paps, kaya ako nakwento yung mga ganong klaseng bagay kanina. Dahil gusto kong ipaalam sa'yo na yun ang realidad ng buhay. Ng isang pagiging tatay. Yung may chance na maubos yung buhok mo dito sa taas hanggang dito, tumuhan ka ng balbas na hindi pantay-pantay. Yun ang totoo dahil yung mga nakikita natin sa TV or sa social media, kasi yun lang yung pinoproject nila. Kumbaga, namamanipulate tayo na tangina dapat makinis ako, maputi ako, 'di ba? Mahaba yung buhok ko, maganda yung pagkakaayos ng buhok natin para masabing pogi or gwapo ang isang tao. So, pino-project lang nila 'yon na ma-manipulate lang tayo, 'di ba? Kasi pwedeng may in-endorse silang produkto or may-endorse nila yung artista, parang gano'n, 'di ba? Pero mga papi, ang realidad talaga is walang perpektong tao. I mean, tutubuan ka ng malbas dito, na hindi pantay-pantay. Ako nga, tangin na gusto ko yung parang dito para maangas, parang rapper kaya NBA player. Pero hindi. Hanggang dito lang yan, tapos dito lang yung balbas, wala to. So, ginagawa ko, puta, ahitin na natin lahat yan. Di ba? Pero kahit ganun pa din mga paps ha, subukan pa din natin ayusin yung mga sarili natin para sa pamilya natin. And let's say, tulad yan, may mga balbas, bigote, or ano. Pwede namang mag-shave. Huwag naman masyadong pwede namang mag-shave, pwede namang clean cut sa paningin ng ating mga asawa para tayo lang yung pogi palagi sa kanila. Which is alam naman natin na ganun sila sa atin. Pero mas maganda pa din yung nag-aayos pa rin tayo para presentable pa rin tayo. Kunwari mag-a-apply tayo ng trabaho or may mga meetings tayo, di ba? Gusto ko lang sabihin sa'yo na lagaan natin yung mga sarili natin, huwag natin i-neglect yung mga tulog, try natin mag-exercise, mag-jogging, or kung kaya natin makapag-gym,
Dahil mahaba pa ang laban natin sa buhay, mga paps. So, tandaan mo maigi yan, okay? So, hanggang dun muna yung kwentuhan natin, mga papi, ah. Pero pwede ka pa rin mag-comment or mag-share kung ano yung ginagawa mo sa sarili mo para mapanatiling, alam mo yun, medyo fresh and young tayo, mga tatay, kahit alam na natin na may edad na tayo, di ba? Lagawan mo na yung sarili mo para sa pamilya palagi, okay? So, yun, mga paps, ingat ka palagi. Palag-palag lang tayo sa mga hamon ng buhay kahit masakit na yung mga likod natin. Tatay Chronicles, Iron Awesome, out.